today is Saturday. A beautiful day again na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At we praise the Lord na tayo po ay muli pinagkalooban ng Diyos ng another day of life. Praise the Lord for all the blessings. Maganda ang ating araw muli at tayo ay could live a life that is naturally normal, kumbaga. At pasalamatan natin ang Panginoon at itulog natin ang Panginoon sa Panginoon ang lahat ng mga gagawin natin sa araw na ito. Kailangan natin ang kanyang basbas, ang kanyang patnubay. Sabi nga sa book of Proverbs, if we will acknowledge the Lord in all of our ways, He will always direct our path. And we praise the Lord for that guidance. At yan, kailangan natin araw-araw. Alam po natin na ang isang araw na hindi tayo magabayan ng Panginoon ay malaking kakulangan. So today, muli, dadako tayo sa ating spiritual food, sa ating sinusubaybayang spiritual thought na kinakailangan combination po ng prayer at saka a word of God. At we are dealing with a very, very important law and teaching, which is the life of a spiritual leader. Hindi po yan nakakonfined sa isang grupo lang, kundi sa lahat ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. We need to make sure na ang buhay ng mga tagapagturo ay angkop sa salita ng Diyos, dahil pag hindi, we will be the one that will suffer as listeners and audience. At isa pong delicate na topic ito because usually hindi ito tinataken. Karamihan ho ay ang tagapagturo, turuan niya lang yung tao. Pero oftentimes, ang kanyang buhay ay hindi nagbabadya o nagtuturo ng kanyang tinuturo. And that is, sinabi ng Panginoon, that is pretension, that is hypocrisy. Kaya, kami, or ako bilang isang lingkod ng Diyos, hindi po madali sa akin talaga ang paglilid. Kung ako lang ang papiliin, I don't want. Gusto ko na lang umupo, tagasunod lang ako dahil mas maganda. At malaki ang punishment if you lead the people in the wrong way, because sila ay nanonood at nakikinig sa iyo. Kaya dito, lagi nating ini-emphasize yung life, the life. Naituro ko po sa inyo ang mga characteristic. It is really 16 piraso. Pero dito po ay hinaling tulad at kinumpara ang buhay ng isang spiritual leader sa iba't ibang aspeto ng buhay ng tao. Ang una, the life of a bishop or a pastor was compared to a faultless, spotless, errorless, law-abiding person. Ay hindi madali. Ang pangalawa, it was compared to
a loving husband. Ang pangatlo, it was compared to an expert soldier. Ang pang-apat, it was compared to a professional teacher, good teacher. Grabe. And then, ngayon po, panlima ay napakabigat na naman. Sabi ko sa verse number 3, after na ang life ng isang pastor was compared to a teacher, a professional teacher, sabi niyan, a good behavior, given to hospitality, up to teach. Pag siya'y nagturo, you learn, you understand, it gives you knowledge and wisdom. Ang number 3, mas mabigat na naman. Sabi sa verse number 3, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, not a brawler, not covetous. Ako, mabigat ito. Ito naman compared to a life, the fifth comparison of a life of a spiritual leader ay nakasulat sa verse number 3 ng 1 Timothy chapter 3. Parang sabi dito, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. Ito po ang buhay ng isang well-disciplined, very satisfied worker or runner. Ito po ay hindi na naman madali. Kaya itong mga karakteristik pong ito, mayroon laging comparison. Dito po, it was compared as a well-disciplined runner. Ang sabi niya, not given to wine, no vices. Ang leader dapat walang bisyo na makikita sa kanyang buhay. Hindi umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, hindi nagsusugal, hindi pumupunta sa mga bahay, questionable bahay aliwan o ano pa man. Ganun ho ang a well-disciplined life. No vices. Sabi dyan, no striker. Naku, nandyan pa po yung hindi ka dapat chismoso, wala ka dapat bad attitude. No striker. Ang matindi pa dyan, ang sabi, no greedy. Not greedy of filthy lucre. Hindi ka mukhang pera. Walang greediness sa iyong puso. Walang greediness sa iyong paglilingkod. Isa pa din, not covetous. Hindi ka mapagnasa ng anumang material na bagay. Ganun kabigat po ang isang spiritual leader. Mayroon pa dyan na a brawler. Hindi siya palaaway, hindi siya butangero, hindi siya gossiper. Opo. Kaming mga pastor, pinupuntahan lagi kami pagdating halimbawa sa counseling, pagdating halimbawa sa mga personal na mga buhay ng mga tao. Kami ang gagawa ng advice.
Kaya po, hindi madali because even the secret of people ay sasabihin nila personally. Kung ikaw, machismusong tao, you cannot keep what is what is private. Nako, mapupulaan ka ng di hamak at saka wala nang magtitiwala sa iyong tao. Iyan po ang isa sa napakahirap. You must be a well-disciplined person. Kontento ka, satisfied ka with what you have. Tapos hindi ka entangled with the affairs and activities of the world that will make your life questionable. Ganun ka delicate, ganun ka fragile ang buhay ng isang spiritual leader. Kaya napaka-importante na ito ay kanyang babantayan. Opo. Kaya sa aming mga buhay, bilang mga spiritual leader, we are so careful with our life. At the same time, siyempre, iniingatan mo rin yung buhay ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Before we can teach others, kami muna. Lagi kong sinasabi sa simbahan ko, pag ako nagturo, bago ko ituturo sa inyo ang mga prinsipyo sa salita ng Diyos, tingnan nyo muna sa buhay ko. It will be filled with guilt. Halimbawa, ako, spiritual leader, sa puso talaga yung tinuturo ko. Pagkatapos, ang ituturo ko, wala pala sa akin. Hindi tama. Bakit po? How would it be na wala sa'yo, hindi mo pa na isasagawa, hindi mo pinapractice, ituturo mo sa iba? It is not proper. Kaya laging sinasabi, huwag kang maging hypocrite. Huwag kang maging hipokrito. Kaya dito po, ang buhay ng pastor ay napakahirap. At i-conclude ko po sa ganito ang para ngayong araw na to. Mayroong kasabihan that goes like this. Ang sabi nga sa quotation, ito, ang sabi ay a pastor, ang kasabihan pala, jack of all trade, master of none. Ayan, may statement na ganyan. Pero ang pastor po iba. A pastor should be a jack of all trade. Ibig sabihin, kahit ano alam niya. Pero matindi, he should be a master of all. Ganon. Kasi biro mo ang buhay niya dito, hinalintulad sa athlete, hinalintulad sa disciplined servant, hinalintulad sa husband, hinalintulad sa soldier, hinalintulad sa professional teacher. Pero makikita mo nandyan ng lahat. He is a person with a discipline like life, like an athlete. A satisfied worker. Pambihira kayo, sabi ko, tinitingnan ko po ito at saka aming pinagninilay-nilayan. It is really impossible. It is difficult to get up sa trade and standard ni God. Pero mga kapatid, yun nga, kasi si God kasi ang tumawag, so He enables. Kaya nga, we always say, it is by the grace of God and by the mercy of God that we are able to stand in front of people and live
It is only by the grace of God talaga. It is only by the help of God, by the enablement of the Lord. Kaya kaming mga lingkod ng Diyos, we always draw closer to God. We draw power from God, hindi po sa amin. Kasi hindi madala sa sariling wisdom. Biro mo, ang iyong buhay scrutinize, titingnan ng tao. I-evaluate ng tao. Ito po talaga ay buhay ng totoo talagang lingkod ng Diyos, ha? Hindi yung nag-o-occupy ng office pero ang kanilang purpose mali. Katulad dito, sabi diyan not greedy of filthy lucre. Hindi ka dapat nag-occupy ng office dahil ikaw ay sinasahuran, dahil ikaw ay bayaran. Hindi ganoon eh. Kasi sa Bible, may mga tinawag na leader diyan, tawag ng Bible hireling eh. Pag sinabing hireling, yung upahan ka lang. Kaya nga, sinare ko sa inyo na sa simbahang ito, itong pastor na ito, walang sahod. Paano ka nabubuhay, pastor? Pag-ibig ng mga membro. Parang wala, hindi ho ako bayaran dito. Wala ho akong sahod. Kung di, ang ginagawa ng mga membro ay nakita nila yung aking need. As I provide and as I take good care of their spiritual needs, they will be the one that will take initiative and do something sa aming physical needs. Because hindi kami hireling. Sabi ko nga sa mga membro ko, alam nyo kung yaman lang at saka sahod lang ang hinanap ko, hindi ako nagpastor sa Conception Bible Baptist Church. Maybe nagpastor ako sa Amerika kasi ang laki ng offer. Pero hindi yun eh. Ang principles dyan ay talagang ang pastor should not be living with greediness, with covetousness, with dissatisfaction. Kaya po hindi madali. Kaya iwanan ko ito sa inyo ngayong araw na ito, the life of a true man of God. Sabi nga, kung may kasabihan, a man should be a jack of all trade, master of none. The life of a pastor should be jack of all trade, master of all. Bakit po? Saan mo man siya ilagay? Saan mo man siya ipamumuhay? Saan mo man siya ikumpara? Kaya niyang gampanan yan sa tulong ni God. Yun eh. Sa help ni God lang. Kaya sabi ni Apostle Paul, I can do all things to Christ who enables me, who strengtheneth me. At yun po ang buhay ng pastor na totoo, na talagang hangad niya na maglingkod sa Diyos na walang kapalit. Hangad niya na siya'y naglilingkod na ibinibigay at binubuhos ang lahat. Hindi po yan kayang bayaran. Hindi po yan kayang suklian ng ano paman. Because ang sacrifice dyan is alive. Ako nga, sabi ko sa church na to itinanim ko na ang buong buhay ko dito. At itinanim ko na rin ang aking pamilya rito. Yan lang ang yaman na aking pinanghahawakan. Yan lang ang yaman na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Yan ang yamang pinamana ko sa pamilya ko. Ano ang yaman na yan? Ang Diyos at ang paglilingkod sa Diyos. At makasigurado ako, dapat ang buhay na ito ay nagamit so well with God. It is a productive life. It is a successful life that will not only be counted here on earth, but it will be counted in the bank of heaven.
At yan po ang life with full of meaning. Kaya hindi po madali na paglabanan mo ang lahat. Pastors are human also. Pastor's family is also human. Hindi madaling paglabanan ang lahat ng tukso sa mundo. Pero with the help of God, with the strength of God, it can be overcome because nandyan si God na tumutulong. At yan po ang isang bagay na hindi oftentimes na-recognize. So, sabi diyan, not a brawler, not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient. Talaga ang pastor talaga dapat mahaba pasensya. Because it can be irritated when you deal with different kind of character, when you deal with different kind of people. Pero pakisamahan mo, iba't ibang klaseng tao with different kinds of attitude. But still, God is able, God enables, because it is God who is helping and give us anointing to perform the work that pleases Him and very beneficial to people. Hindi ko alam kung kailan last Sunday ang sabi ko sa mga members that I speak. You know what? A life that is an enjoyable life is a life na kung saan napapakinabangan ng ibang tao ang buhay mo. Anong ibig kong sabihin? Ang buhay mo maging masaya lang pag ang buhay na yan ay useful for others, hindi para sa sarili. Kasi dinil ko yung the joy of believing. Pag nag-believe ka, there is always joy flowing. Pero papaano? Yung life na iyong ikinabubuhay ay buhay na gagamit para sa iba, hindi para sa sarili. Yun yan. Anong ibig sabihin yan? A life that is blessing sa iba, a blessing to others, a blessing to one another. Yun. Yun ang totoong buhay na full of meaning. Kasi nakasulat sa Bible, if your life are kept to yourself, it is loose. Sayang. Pero if your life are used for the sake of Christ and for the sake of others, that life is found. That life is worth living for. Kaya, ang totoo yan, pag ang buhay mo nagagamit para sa iba, yung buhay mo naging blessing sa kanila. At yan po ang meaning ng totoong buhay sa lupang ito. Life that should be used to become a blessing sa iba. Hindi buhay na sinarili mo lang. Yan po yung buhay ng pastor. Yan po ang buhay ng isang mangangaral. Kaya hindi ho madali talaga. It is only by the grace of God that up to now, we are still here. And we are so much careful na ang buhay namin ay hindi mabahiran ng dumi, mabahiran ng kasamaan, dahil pag yan po ay nangyari, wala na kaming meaning, wala na kaming saysay, maglilid pa. Wala na kaming effectivity, kumbaga. Life is just having an impact because that life is still a life that is doing well, pleasing God.
Manalangin po tayo, Heavenly Father, Lord, thank you po for this day. We are so glad that we can show and we can think of what is our life. Lord, salamat po sa privilege, sa panawagan ninyo, sa paglagay niyo sa amin sa leadership, that it is only by your grace and by your mercy that we are still standing, because there are a lot already, Lord, na fallen. Kaya patuloy namin hinihiling ang inyong pag-iingat sa aming mga buhay bilang spiritual leaders or leading, Lord, that we could be able to show a good testimony and keep on the life that you have given upon us will never be destroyed, regardless of the temptation, regardless of the destruction that the world's offer. Tulungan niyo kami at protektahan niyo kami. Kasama na po ang aming pamilya. Right now, I'm bringing once again the families dito sa Little Baguio. Ang aking mga mahal na kapitbahay, residente, Panginoon, dinadalangin ko ang bawat pamilyang inyong iingatan, inyong protektahan. We pray for your good health, that you will keep us today, give us that strength, physical health that we need para magampanan namin ang aming mga tungkulin sa aming mga tahanan. Panginoon, ingatan ninyo ang bawat pamilya, whatever the needs, physical man, spiritual man, financial man, Panginoon. I pray for the food in our tables, sa bawat pamilya, i-sustain ho ninyo at i-provide po ninyo, Panginoon. Kiniklaim ko po na ang inyong patnubay sa mga nagtatrabaho ngayong araw, may members of the families na pupunta sa trabaho at magtrabaho ngayong araw. I pray for the strength and the protection, preservation. Ingatan nyo ang kanilang pagta-travel, papunta, pabalik, na hindi po sila magkaroon ng anumang sakuna, distress sa buhay. Dalangin din po namin, O Diyos, na patuloy naming magiging concern ang aming families. Sa linggo will be Father's Day celebration. The whole family will recognize, Lord, the pillars of the house. Dalangin namin na bless ninyo ang bawat pamilya sa tahanan dito sa aming lugar. Ang mga tatay, palakasin po ninyo kahit ang iba'y mga senior na. Mga nanay, patuloy namin hinihiling ang inyong pagbibigay ng kalakasan sa physical na pangangatawan. Patuloy na magpakalimot ang mga anak na i-recognize ang kanilang mga magulang, because nangako kayo, Panginoon, if we honor our father and mother, that is the 5th commandment in the 10 commandments. This is the first commandment we promise. Ang promise, it will be well with us. Sa mga anak, ang kanilang buhay ay magiging maayos. At sabi po ninyo, Panginoon, ang kanilang buhay ay iyong pahabain because they honor their parents. I-bless ninyo ang relationship sa bawat family today, na ito po ay magiging enjoyable, maging peaceful sa bawat tahanan po, residente ng aming lugar dito sa Little Baguio. I-bless ninyo ang lahat ng mga inaayos at ginagawa, at kiniklaim namin, O Diyos, na kayo ang patuloy mag-overrule. Aming dadalangin ang aming bayan, ang lahat ng mga nagtatrabaho, ang lahat po ng mga government offices and officials. Tulungan po ninyo, i-secure nyo, Panginoon, na walang COVID-19 na makapasok sa aming bayan, and even, Lord, sa aming probinsya. And Lord, we pray for your preservation na gawin nyo sa amin. Alam, aming mga frontliners, O God, police, LGUs,
mga kasundaluhan, most of all ang aming mga doctors and nurses that are still working in all of the hospitals sa buong Pilipinas. Tulungan niyo po na sila ay magiging protected from this pandemic. At lahat po, Panginoon, dalangin namin si Ellen Grace Balinas, si Dr. Victor Ticach, at lahat po ng mga kadoktoran and nurses who are really working, lalong-lalo na po yung mga nag-aalaga sa mga pasyenteng may COVID-19. Hinihiling namin ang protection. And Lord, recovery po ang aming dalangin sa mga may sakit na nahawaan na-infect na ng COVID-19 na ito. Lord God, ibangon niyo po. Tulungan niyo po ang mga processing na medication na ginagawa po sa kanila. And Lord, we pray that continually i-preserve ninyo habang may buhay, may pag-asa. Kaya Panginoon, i-recover niyo po ang may sakit, lalong-lalo na po yung mga nasa critical area. Totoo po, nadadagdag pa rin yung mga bilang ng namamatay. At Panginoon, hindi pa ito tapos. Dagdag pa rin ang bilang ng mga nai-infect. So God, we pray that you continually work. And please, secure us from all of this pandemic, oh God, and protect us. For this all I pray in Jesus' name. Amen.